mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli, tayo po ay naririto upang mag-aral, upang manalangin at tumawag po sa ating Diyos na buhay. Amen. So, blessed good evening po sa bawat isa sa atin. Saan man po tayo naroroon, sa ating pong tahanan, o sa ating pong work, or mari sa biyahe pa, o saan man po kayong lugar, bansa. Ang Panginoon po ay lagi pong nasa atin at sumasa atin. He is everywhere. Kaya po, samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at the same time po sa ating pong pananalangin. Amen? So, ang ating pong pag-aaralan ay Exodus chapter 14. Pero bago po natin ito basahin at bulay-bulayin, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Ama, salamat. Sa gabing ito muli po namin hinihingi ang iyong patnubay, ang iyong pangunguna o Diyos at paghahari sa aming pong sama-samang pananalangin, sama-samang pagdulog sa iyo at sama-samang pag-aaral ng iyong salita at pagpapaalala sa bawat isa sa amin na ikaw, Panginoon, ay merong ginagawa. Merong kami, Panginoong, dapat ding gawin, o Diyos, sa aming parte. Kaya kapag ito po ay aming patuloy na ginawa, ay mararanasan po namin ang mga ipinangako mo at tagumpay, O God, na nais mo pong iparana sa iyong mga anak. Kaya salamat, O Diyos, inaangkin po namin ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu at pagharian mo po kami, O Diyos, lalo na habang kami po ay patuloy na sama-samang nananalangin, nakikinig at dumudulog sa iyong presensya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, isa po mapagpalang gabi sa ating mga kapatid. Saan man po tayo naroroon tako ng lugar o bansa, tayo po ay patuloy na nire-remind ng Panginoon sa kanyang dakilang salita. At nais ko pong ipaalala na tayo pong lahat ay mahal ng ating Panginoon. Amen. At meron po siyang dakilang plano. Umpisahan po natin ang title po ng aking gustong ibahagi sa gabing ito ay magpatuloy para sa pagtatagumpay. Amen? At napakaliwanag po sa salita ng Diyos na nais ng Panginoon ang kanyang mga anak ay laging magtagumpay at kaya tayo tinawag ng Panginoon upang maranasan po natin ang katagumpayan na na-overcome po ng ating Panginoong Yesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya po sa gabi pong ito, samahan niyo po ako sa pagbasa, pag-aaral, at the same time pananalangin. Kaya po, sabi po ng Exodus chapter 14, sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pai Harirot ng Baal Zepon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Dito po makikita po natin, ito po yung tagpo na ang mga Israelita ay tinawag na ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses ay kanya pong palalabasin sa pagkaalipin sa Ehipto, na kung saan sila po ay tumawag na nalangin at tinugon sila ng Panginoon at pinadala nga po si Moses upang sila po ay iligtas. At dito na po sa kabanatang ito, sila po ay umalis sa Ehipto sa kapangyarihan ng Diyos. Sa lakas ng Panginoon ay inalis po sila sa kapangyarihan ng Paraon at sila po ay babagtas na upang tuluyang umalis sa pagkaalipin at mawala po sa lugar ng Ehipto. At dito po ay sinabi ng Panginoon, meron po siyang specific na instruction kung saan po sila dapat pumunta, kung ano po ang kanilang gagawin, kung saan lugar po sila dapat magpatuloy sa paglalakbay. Napakahalaga po na tayo bilang mga anak ng Diyos, we always hear the instruction of God. Amen? Napakahalaga po na tayo po na mga pinatawad ng Panginoon, na mga tinawag niya sa kanyang pangalan. Napakahalaga po sa ating pong parte ng ating buhay na tayo po ay nakikinig sa instruction ng Panginoon. Kaya po sa ating binasa ay napakaliwanag po ng instruction ng Panginoon. Ang sabi niya nga po sa Proverbs chapter 16, 20-22 NLT version, ang pagkasabi po dito, those who listen to instruction will prosper. Those who trust in the Lord will be joyful. Amen? The wise are known for their understanding, and pleasant words are persuasive. Verse 22, desertion is a life-giving fountain to those who possess it,
but discipline is wasted on fools. So dito po makikita natin, napakaliwanag. Ang sabi po sa kanyang salita, sino man ang nakikinig, saan po? Sa instruction, sa panuto ng ating Panginoon, ay tunay daw po na makakaranas ng pagtatagumpay, makakaranas ng kasaganaan, at siyang nagtitiwala sa Panginoon ay magkakaroon ng kagalakan. Amen? Napakaganda po. At ang sabi po doon, siya na matalino at merong pagkaunawa ay yung kanya pong pagsasalita ay maayos, pleasant. At ito po'y nakapagpapahinuhod. Subalit, ang sino man daw na wala pong disiplina, ang kinahahantungan ay ang kamangmangan. So napakahalaga po tayo bilang mga tinawag ng Panginoon. Napakahalaga po mga mahal na kapatid that we heed on His instruction. Tayo po ay marunong makinig. Tayo po ay marunong sumunod sa mga panuto o mga instruction ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya po dito sa ating binasa, balikan po natin, maliwanag po yung kanyang instruction. Kung saan sila lugar, kung ano ang kanilang gagawin, at kung saan sila hihinto. At sabi po ng verse 3, aakalain ng paraon na kayo'y magkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. So dito po alam din ng Panginoon kung ano ang iniisip ng paraon. Di po ba? Makita natin sabi niya, aakalain ng paraon. Alam niya kung ano ang iniisip. At ang iniisip po ng paraon ay dahil hindi sila familiar sa lugar. Sila po ay pwedeng maligaw o kung saan sila madadaan. Pero we know that our God is a great God. He is omniscience. Amen? He is omniscience God. Kaya basahin po natin yung pong mga sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, how omniscience He is. Napakadami pong verses pero magbabasa lamang po ako ng ilang talata sa ESV version. Ang sabi po doon sa Isaiah chapter 46 verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Amen? Wala pong pwedeng makadlang sa layunin ng Panginoon sapagkat alam po ng Panginoon kung paano niya ito gagawin without the help of anyone or anybody. Kaya po sabi niya, alam niya ang kanyang ang kanyang mga layunin, ang kanyang naisin ay mapangyayari. Amen. Sabi pa po sa 1 John chapter 3 verse 20, for wherever our heart condemns us, God is greater than our heart and He knows everything. Amen? He knows everything. Ang puso daw kung ito ay minsan ay pwedeng kinokondem tayo. Pero po tandaan po natin na ang Panginoon is greater than our heart at alam ng Diyos ang lahat ng bagay ko. Ibig sabihin po, kung alam ng Panginoon, nakikita ng Lord ang ating isip, nababasa ng Panginoon ang ating puso. Kung ang pusong ito at ang kaisipan na ito ay nais at nandoon po yung desire to come to God, to listen to God, and to follow God, then our heart, kung ano man yung nararamdaman natin, God is greater than what we feel, than what we think, sapagkat nababasa ng Panginoon ang laman at pinakananais ng pusong ito. Sabi po doon, He knows everything. And the last verse I want to share in Job 37 verse 16. Amen. Uulan ang pagpapala. Amen. Hallelujah. Sabi po doon, do you know the balancing of the clouds, the wondrous works of Him who is perfect in knowledge. Hallelujah. God is perfect in His knowledge. Ang karunungan daw ng Panginoon ay perpekto. Pag sinabi mong perfect, wala na. Talagang as in perfect na, no? Walang mali. Wala kang makikitang mali kahit isa. At dito po sa mundo, kahit sa tao, wala po tayong makikitang perfection. Only God is perfect. No? Amen? Kaya po, ipagpatuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. So makita po natin doon na alam ng Panginoon ang dikta ng paraon. Pero sabi niya, He knows what He is doing because God is omniscient. Sabi po ng verse 4, pagmamatigasin ko ang paraon at hahabulin niya kayo.
Ngunit ipakikita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Egyptyo na akong si Yahweh. Sinusunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. This time, sinunod po ng Israelita ang sinabi ng Panginoon. Sapagkat napakaliwanag po, meron pong plano ang Panginoon. Why God sometimes, in our way na it seems delayed, yung mga prayers natin. Sometimes, something happening sa mga plans. Lord, ba't ganito? I know you want this, pero why did this happen? Para po, may purpose po ang Panginoon. Di po ba dito po napakaliwanag? Sabi niya, pagmamatigasin niya ang puso ng paraon. Nang sa ganun ay lalo nating makita ang kadakilaan at ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya talagang kapag lang po tayo ay natutong magtiwala at makinig sa Panginoon, lahat po ay hawak ng Panginoon sa kanyang kamay. Amen? Hawak po niya sa kanyang dakilang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Ituloy po natin. Sabi po ng verse 5 to 7, nang makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinapayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinaghahanda ng paraon ang kanyang mga karwaheng pagdigma at ang mga kawal. Ang dala nila ay 600 pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Dito po makikita natin that the enemy wants us to be slave. Gusto niya po maging alipin tayo sa kasalanan. Ayaw niya po na ang tao ay makalaya. At minsan pa nga ang kaaway ay ginagamit, iniimpluwensyahan ang mga tao upang tayo po na sumusunod sa Panginoon ay muling mabalik sa ating pong nakaraan. Minsan ay nagagamit niya ang mga malalapit sa atin sa ating puso para madrag tayo na muling bumalik. Pero po, dito makikita po natin, ito pong paraon ay ginamit ng kaaway para po ang mga anak ng Diyos ay i-challenge sa kanilang pananampalataya, takutin, at ayun po ang mission ng kaaway, to steal, to kill, and to destroy. Makita po natin ang kanyang mga kilos dito. Actually, dinala niya po yung mga karwahe niya na alam natin, during that time, pag mga may karwahe, ay matitinding mandirigma at sila'y magagaling mandigma. Kaya ito po yung ginawa ng paraon sapagkat kanyang iniisip na ang mga Israelita ay mahihina at sila ay lumaki at nakita nila na ang mga Israelita ay mga naging slave niya for how many years, pero ang hindi niya alam na ang mga Israelitang ito, ang Diyos na buhay ang kumakalinga, ang Diyos na buhay ang mismo ang nagdala sa kanila doon po sa tunay na pagkalaya. Hallelujah! Kaya po tayo mga mahal na kapatid, tayo po yung nire-remind na ang Diyos po ay panig po sa atin. Kahit ano pong napakalaking challenges, let us remember na ang Diyos po ang ating kasama. Amen? Siya po ang determinado at dahil sa kanyang kapangyarihan at lakas ay palalayain niya po tayo. Magpapatuloy po tayo makakaranas ng kanyang mga dakilang bagay kapag tayo po ay nagpatuloy. Pag ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon at hindi ka huminto, ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah! Hallelujah! Dito po sa verse 10, meron po nangyari. Sabi po doon, nung makita po ito ng mga Israelita, matinding takot ang kanilang naramdaman sapagkat nakita po nila yung mga paraon na dumarating ang karwahe. Kaya po, instead na sila po ay tumingin sa kapangyarihan ng Lord, tumingin sa pangako ng Panginoon, muli sila po'y nasidlan ng takot. At kapag tayo po ay tumitingin sa mga circumstansya, lagi ko po itong sinasabi at lagi po itong pinapaalala ng salita ng Diyos na tayo po bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo nabubuhay sa ating nararamdaman o sa ating pong nakikita sapagkat ito po ay deceptive, ito po ay under ng flesh, ito po ay yung flesh po natin dito ay napakalakas. Subalit, kung tayo po ay magpapadikta, talaga po matatalo tayo. Pero as we submit our spirit to God, as we submit our heart to trust the Lord, itong emosyon na to ay isubmit natin sa Panginoon. Tiyak po, makikita po natin ang kadakilaan ng Diyos. At ano po ang naganap? Sila po ay nagkaroon ng takot. Sila po ay binawi po nila yung kanilang
magpupuri, yung kanilang pagtitiwala na sila po ay nai-enjoy na po nila yung pong pagsunod sa Panginoon. Subalit nung makita nila yung atake ng kaaway, agad po nilang, ang bilis nilang binawi. At sila po ay nasidlan ng takot. In-entertain po nila yung fear. It's okay po na tayo po I mean, it's normal thing na tayo po ay nakakabahan, matatakot, sometimes magdududa, pero hindi po tayo dapat magpatalo dun. Bagkos yung takot na yun, yung duda na yun, dapat isubmit natin sa Panginoon. But this time, ito pong mga Israelita ay naging dahilan para sila po ay tumigil at sila po ay masidlan ng takot at doon po dahil po in-entertain nila yung takot na yun. Ano po nangyari? Sila po ay nagsalita ng negative things. Sila po ay nagsalita ng word of death. Ang sabi po nila kay Moses, di ba sinabi na namin sa iyo, mas mabuti pang maging alipin na lang kami kaysa kami ay dito mamatay sa ilang. Imagine niyo po yun, nakitahan nila yung kapangyarihan ng Lord. Pero po, instead na tumingin sila at magpatuloy sa paglalakbay at i-enjoy ang ginagawa ng Panginoon. What happened? Because they entertain, nakita po nila yung matitinding karwahe. Naghari po yung takot sa kanila. That's why they speak the word of death. Ano po ang sabi? Death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruit. Kung ano po yung ating ninanais sabihin paulit-ulit, it will happen because sa yun po yung sabi ng Proverbs 18:21. Kaya mga mahal na kapatid, nare-remind tayo, gamitin po natin ang ating bibig to speak the word of life, not the spirit or the word of death. Amen. Ibig sabihin, puro po mga positibo, puro po mga salita ng Panginoon, deklarasyon na ang Diyos ang makapangyarihan. Amen. Tuloy po natin. Sabi po ng verse, yun nga po ang nangyari. So, punta po tayo sa verse 15 and 16. Dito po ay nakita po ng ang buong Israelita po ay talagang nandoon na sidla ng takot. At si Moses po ay dumulog sa Panginoon bilang lingkod. At ang sabi po ng Diyos sa kanya, Moses, bakit ka po lumalapit sa akin? Ano ba yung nasa kamay mo? Sinabi po ng Panginoon, di ba Moses, binigyan na kita ng kapangyarihan. I give you that staff. At yung pong staff na yon ay simbolo ng kapangyarihan. Simbolo. Ito po ay ang ating Panginoong Yesus, kahoy, na kung saan siya po ay, ito po ay simbolo na siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po tayo magkaroon ng katagumpayan. Sabi niya po kay Moses, what is in your hand? Itapat mo yan sa dagat at nakikita mo ang aking kapangyarihan, ang sabi ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi niya pa dito, actually, lalo kung pagmamatigasin ng Ehipto at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin at ang mga Ehipsyo ang kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Paraon, sa kanyang hukbo, ang aking kapangyarihan. Amen? Meron na pong plano ang Diyos. Meron na pong plano para ipakita niya ang greatness, ang kanyang kapangyarihan. All we have to do is to go on. Magpatuloy po tayo patungo sa katagumpayan. Katulad po ng mga Israelitang ito, kung sila po ay hindi nakinig sa huling pagkakataon dito, na nakita nakalma po sila nung nagsalita po ang lingkod ng Panginoon na si Moses. Kung sila po'y na-stuck po doon, ano po nangyari? Hindi po nila nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Bagkos baka kasama pa silang nalunod doon sa mga Ehipsyo. Di po ba? Kaya nga dumating sa punto ng Ehipsyo, sabi po ng mga Ehipsyo ay hindi na po katao ang kalaban. Kumbaga sinabi po ng mga Egyptian ay ang Diyos na ang kanilang kinakalaban. No? Kaya mga kapatid, mahirap kalabanin ng Panginoon. Sabi po ng verse 18, basahin ko po. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na akong si Yahweh. May plano po ang Panginoon to show His greatness in your life. Amen? To display His glory in your life. Pero hindi po magaganap yan. Kaya pag tayo po ay hindi nagpatuloy sa Panginoon. Kaya mga mahal na kapatid, I encourage you to go on patungo po sa pagtatagumpay. Amen. The wonders and the power of God and in His presence. Hallelujah. Kaya po, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Sabi po, tumalon po tayo sa verse 29.
Ang sabi po doon, ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa at dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Kung paano po ang mga Ehipsyo ay hindi nakatawid sapagkat nakita po nila, yun po ang sabi, na-stuck po sila dito po sa verse 27. Sa ganoon nga ang ginawa ni Moses sa pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat, ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig kaya't nalunod silang lahat. Mahirap pong kalabanin ang Panginoon. Mahirap pong mag-against sa kalooban ng Diyos. Kaya mga mahal na kapatid, it's a warning for us and it's a reminder for us na kapag tayo po'y binibigyan ng instruction ng Panginoon, nawa po matuto po tayong makinig. Huwag po na nating kalabanin ang kalooban ng Panginoon. Katulad po ng ginawa ng mga Ehipsyo. Nakita po natin at sila po ay nasalanta sapagkat kinakalaban nila ang plano ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya mga mahal na kapatid, napakasarap pong sumunod sa Panginoon ang may pagtitiwala. Only by the power of His Holy Spirit that we can listen and obey God. Kaya kailangan po natin, araw-araw tayo po'y nananalangin, araw-araw tayo po'y humihingi ng lakas ng patnubay para po masunod ang kalooban ng Panginoon. Because without His presence, without His Holy Spirit, it is impossible for us. Without sa lakas po ng Panginoon, ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay, sa kanyang salita, mahirap po na magtagumpay sa mundong ito. Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating paglalakbay sa ating pananampalataya upang magtagumpay. Ang sabi nga po, totoong kasabihan, ang tumitigil ay hindi nagtatagumpay. Subalit ang nagpapatuloy, siya po ang nagtatagumpay. Amen? At ang ating pong paglakad ay hindi po kung sino lang ang ating sinusundan, kundi ang ating Panginoong Hesus na mapagtagumpay. Kaya minsan pa po, ni-remind po tayo ng karanasan ng mga Israelita kung paano pong ang Diyos ay kumilos. For the last time, basahin po natin sa verse 30 to 31, ng araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod nilang si Moses. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang Diyos po na tumawag sa atin ay mapagtagumpay. Mararanasan po natin ang katagumpayan na yan. Kung hindi tayo titigil, yes, minsan may takot, minsan may duda. Subalit kung yung duda at takot na yan ay ilalagay natin sa paanan ng Panginoon, ipagkakatiwala natin at magpapatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano. Magpapatuloy tayong sumamba, magpapatuloy tayong maglingkod, magpapatuloy tayong magtiwala sa kanyang salita, mananatili tayo sa kanyang pangako. At hindi tayo magpapahinuhod sa gusto ng mundo. Of course, tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Then, and only then, makikita po natin ang katagumpayan na matagal nang hinanda ng Panginoon sa bawat isa. Nakita po natin ang plano ng Diyos. Kaya po, those who trust the Lord will not lean to their own understanding, but in all their ways, they acknowledge the living God. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Yesus. Purihin po ang kanyang dakilang salita.
Ama, salamat po. Sa gabing ito muli ay pinaalala mo sa amin kung gaano po ang nais mong yung mga anak ay magtagumpay. Subalit hindi po namin ito mararanasan kung kami po, O Diyos, ay magpapasakop sa takot, sa kaba, O Diyos, na naaring nakikita namin o nararamdaman namin. Lord, nakita namin yung kabuuan ng salita mo. Kung paano meron kang dakilang plano, O Diyos, sa bayan mo. At ganun din po sa amin sa panahong ito. May dakilang plano ka. Lord, ang plano na yun ay planchado na, Panginoon. Ito po'y tinapos na ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. All we have to do is hindi kami magsasawang manalangin, sumamba, maglingkod sa iyo. Hindi kami titigil sa aming pagsamba, sa aming paglilingkod, sa aming pagtitiwala. Araw-araw, mabubuhay po kami sa iyong pangako. Araw-araw, hindi po kami magsasawang makinig sa iyong mga panuntunan, O God, sa iyong mga instruction through your word, God. Kaya Lord, tulungan mo kami sa aking mga kapatid na nakikinig at nakikiisa sa panalangin ito. Lord, bless them. Tulungan mo po ang bawat isa. Bigyan mo ng kalakasan upang sundin ka araw-araw. At lagi pong bigyan mo po ng naisin ng pagnanasa na magbasa ng salita mo, na manalangin, na mag-fellowship, na magpatuloy sa pag-serve sa iyo, na magpatuloy, Panginoon, na makinig sa iyong salita. At dito po'y makikita namin at mararanasan namin ang tunay na tagumpay, O Diyos, na nais mo pong maranasan ng iyong mga anak dito pa lang sa mundo. Father, we thank you, we honor you, we bless you, Lord, sa katagumpayan na yun. At Lord, kami po'y magpapatuloy sa aming paglakad, knowing ikaw ang aming kasama at hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pamahalaan. Salamat, Panginoon. Lord, we bless our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, we bless our brother and sister, Panginoon, saan man sila naroroon. Pinagpapala ko sila sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag ko sa kanila ang katagumpayan ng aming Panginoong Yesu Kristo. At kami magpapatuloy, Panginoon, hanggang sa iyong pagdating. Marami pong salamat sa katagumpayan na ibinibigay mo at ibibigay mo sa iyong mga anak. Father, we honor you, we thank you, we bring back to you all the praises, honor and glory in Christ Jesus. And God's people say, Amen and Amen. God bless everyone. Tayo po'y magpatuloy para po sa ating katagumpayan. Amen. God bless everyone.